Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagpapagang mga balita. Isang kontrobersyal na konsyerto ang naganap kamakailan sa palasyo na ikinagalit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng mga hinaing at hirap na naranasan ng taong bayan. Tila walang pakialam ang kasulukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte at ang kanyang asawa na si Lizatanas Mags. Dahil ba sa sobrang pagmamahal niya dito sa asawa niyang ahas na ito, ay ibinibigay niya lahat, pati ba naman ang pagiging or ang konsyerto sa palasyo ay ito ay pinagbigyan niya kahit na milyon-milyon ang gastos nito at kahit na maraming naghihirap at nagugutom na taong bayan. Ayon sa mga ulat, naganap ang naturang konsyerto sa gitna ng tumitinding krisis sa bansa. Marami ang nagtatanong kung bakit nauuna ang mga personal na interes ng administrasyon kaysa sa kapakanan ng sambayanan. Ipinakita ng dating Pangulong Duterte ang kanyang pagkadismaya at galit sa pamamagitan ng isang matinding pahayag sa social media. Habang ang mga Pilipino ay nagugutom at naghihirap, paano nagkaroon ng oras ang pamahalaan para sa mga ganitong aktibidad? Ani ni Duterte. Dapat unahin ang serbisyo sa bayan bago ang sariling kaligayahan. Samantala, nananatiling tahimik sina Pangulong Kuting at First Lady Liza Tanas sa kabila ng mga batikos na tinanggap nila. Ayon sa kanila, ang konsyerto ay isang paraan upang magbigay aliw at pag-asa sa mga tao sa gitna ng pandemya. Gayunpaman, marami sa mga mamamayan ang hindi sang-ayon sa kanilang pananaw. Para sa kanila, higit na kailangan ng bansa ang konkretong aksyon upang mapagtagumpayan ang mga suliraning kinaharap ngayon tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na umaasa ang sambayanan na magkakaroon ng tunay na malasakit at aksyon ng kasalukuyang administrasyon upang maibsan ang kanilang nararanasang hirap. Tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung magkakaroon ng pagbabago sa pamamalakan ng pamahalaan o kung mananatili itong dedma sa mga hinaing ng bayan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yan, Tatay Digong. Okay, so pasok. Have this audience with you, this session this afternoon. I'm ready to answer your questions. Ayan. Visiting JB Village, ano po ba ang pakaiba natin? Tapos, pumunta kami sa David Church. Ano po ba, anong ibang mga activities pa na natin nag-attend? Actually, ma'am, may sadya talaga ako sa doon sa Maasin. It's my birthplace. Doon ako pinanganak eh. Marami akong relatives. One of the things that we are presently discussing is yung politika doon, the dynamics. Puro pinsan ko yan sila, halos. So, pag-usapan natin, acting as a mediator para maganda ang takbo ng Leyte, at least doon sa lugar nila. And punta na lang ako dito. Ang sadya ko rin talaga, I timed it to visit them. Ito yung sinabi ni Tatay Digong. Ito yung sinabi niya. Imagine that one, pumunta dyan siya sa Tacloban para kumustahin ang mga taong tinulungan niya. Imagine ha, hindi na siya presidente, pero pinuntahan
niya ang Tacloban dahil alam niya na grabe yung nangyaring bagyo ng Yolanda. Okay? Alam naman natin ilang taon na yon, pero kinumusta pa rin ni Duterte. Ano na ang kalagayan nila, di ba? He is still monitoring kahit hindi na siya presidente. O kayo, yung mga tambaluslos vloggers, kaya ba yan ng amo nyo? Kaya ba yan ni PBBM? Ni minsan nga, hindi ko narinig na binisita ni PBBM yan Tacloban na yan eh. Puna lang siya ng puna. Pero ito, hindi na presidente, pumunta dyan sa Tacloban, kinumusta ang tao dyan kung ano na ang kalagayan nila. Ano na ang present situation ngayon. Ha? Sa ilang mga taong nagdaan. Imagine that one. Ito yung tinatawag nating follow-up na monitoring. Yan ang presidenteng magaling. Kayo, ayong nagawa ninyo? And to visit here because of the fiesta, but more importantly rather, is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened many years ago. Tinignan ko lang yung kung ano ang buhay nila. Kinumusta ko lang. Wala akong pumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Kandila ako, just like any Roman Catholic. Tapos kakain, but paalis na rin ako ngayong hapon. Sir, isa na lang. Ano ba ang nakita mong sitwasyon nila, sir? Eto, so tinatanong siya ngayon. Tinatanong siya ngayon ha, sir, ano ba ang nakita mong sitwasyon ngayon dito sa Tacloban? Okay, pakinggan. Yung sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda survivors. Well, I'm happy that they have at least there's a regrowth of the place, and although I was not able to talk to them intimately because kulang yung panahon. Ayan si Merciful Alferez, ayan, nag-welcome to mayor na level. Ayan, kung gusto nyong magpa-member sa Donmar TV, pwede kayong magpa-member mayor level, governor level, meron dyan ha, senator level, meron yan. Maraming salamat Merciful Alferez, ayan. Evangeline Gonzales, ayan, Hong Kong dollars na $8. Ayan, maraming salamat Evangeline Gonzales. Ayan, may nahihiya naman ako dito. Nagpapakulay. Oh, grabe ang colorful ng July 1 natin. Ayan, palakpakan. Maraming salamat Evangeline Gonzales. Merciful Alferez, maraming salamat po. But to see the smiling faces. But you know, if there is one tragic event in my life, marami yan eh. Matayan ka, gano'n. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma. Yung Yolanda. In-emphasize ni Duterte dito ha na may trauma siya dito sa Yolanda. By the way guys ha, lahat ng mga sinasabi ni Duterte dito, kokomentaryuhan natin, gagawa natin ng opinion, okay? So, sa gitna ng kanyang interview, dun, marami kasing type of questions yung ibinabato sa kanya ng mga reporters. So, punta muna tayo dito kung ano yung dahilan bakit nandyan siya sa Tacloban. Ito yung mga follow-up questions. Mamaya, itatanong ng mga reporters yung tungkol po sa sinabi ni VP Sara. Mamaya abangan natin yan, okay? Continue. I will not it was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after.
I could Alam nyo, buti pa itong presidente na ito, nagka-trauma. Hindi niya nagustuhan ang sinapi ng Tacloban. Ayan no, feel na feel ni Duterte. Kayo, meron ba kayong leader na ganyan, mga bangag vloggers? Yung presidente nyo, ganito ba? Grabe yung malasakit ng tao. Oh, tingnan nyo. nakita ko yung mga tao na I had to Imagine ha, gaano sila ka iba ni PBBM. Siya, itong si former President Duterte, busy sa pag-monitor ng mga taga-Tacloban kung okay na ba yung kalagayan nila. Pero si PBBM, busy kung ano naman ang susunod na concert. Grabe. navigate my way towards the regional office of the police to Ayan, sabi ni Evangeline Gonzalez, 3D. Yan ang bago kasi ngayon 3D. Duterte full support, Marcos resign. Ayan. Maraming salamat Evangeline Gonzalez. talk to them. I was only mayor lang ako noon. Pero sinabi ko na sa kanila na yung tulong ko maswerte yun because at that time the new ambulances kakadeliver lang sa syudad. Imagine ha, natatandaan ko pa yun, yung sinabi ni Duterte. Bagong deliver yung mga ambulansya sa Davao. At yung ambulansya sa Davao, hindi yun basta-basta ordinaryong ambulance. Mga high-level ambulance yung kanilang in-order sa Davao. Tuloy, lahat yun ipinadala ni Presidente Duterte. Mayor pa siya at that time, Mayor Duterte. Pinadala niya yung ambulansya niya doon sa Tacloban sa may nangyaring Yolanda victims, yung talagang center of yung mga victims doon. Diba? Ang galing. Mayor pa siya doon. Oh, si PBBM, ikaw ha, sabi mo walang nagawa ang administrasyon ni Pinoy at ni Duterte sa Yolanda. Oh, ito, isasampal ko sa inyo ito. Oh, PBBM, ikaw, nung time ng Yolanda, nasaan ka? Hindi ko man lang narinig na pumunta ka doon. Hindi ko lang alam ha. I'm not so sure, pero wala talagang balita na nandun ka, yung mga anak mo nandun. Oh, may ebidensya. Si Basti Duterte, pumunta dyan sa Tacloban, may picture pa nga naghahakot ng mga patay. Di ba? Tapos sasabihin nyo, walang nagawa ang mga Duterte at Pinoy. Si Pinoy siguro, pero si Duterte, ayan, isampal yan sa buka. Even ang ambulance sa Davao, pinahiram doon sa Yolanda. Dahil wala na talaga. Yung Tacloban, hindi na. The local government is not functioning already kasi lahat sila biktima. Police, mga doctors, hospitals, lahat, biktima na lahat. 10 grand Oy, Giroy, ngayon ka lang nagpakita. Good morning everyone to all watching of FW of Dubai. Ayan. Duke. Good morning Sir Donmar. So nung nangyari yun, we were all ears was listening to what was happening here. I said, Sabi ni Merciful Alperes, si PBBM nagtago sa palda ng asawa niya noong time ng bagyong Yolanda. Palabiro ka Merciful Alperes ha. because I was born here. Yung parang umbilical cord ko konektado dito. May roots ako sa Leyte. Ganyan yung may malasakit. Totoong nasaktan dahil sa sinapit ng mga Pilipino. Kaya ako, Petra Gatusang, good morning Sir Donmar. Good morning sa iyo Ma'am Petra. kinargahan ko lahat ng 5 trucks. Ito yung ambulansya ko. Then ay pag kinabukasan,
nag-chopper ako. It was when I landed na papunta ako doon sa regional command. Nagkaroon ako ng trauma. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. One last question na lang. While ago, Congressman Francisco, bakit ka daw pumunta rin sa Dominichers na hindi mo naman yung ginagawa from 6 years in presidency? Comment lang. Sa bakit ang pupunta? Pupunta ako ng simbahan, ma. Hindi na siguro nila alam, but every Roman Catholic faithful, maybe not always, but then you have to go to church. Laking ano talaga ako At nalay ako, tatong San Beda ako ng puro pare yan. So, I was there. Parang second nature na namin yung ganun. Ewan ko sa iba. Next network. It comes naturally. Reaction na po yung pag-resign ng anak mo as Deputy Secretary. Bakit po nagbitiw si Vice President Sara? I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter. So I think ito na yung question ng mga reporters, mga media, patungkol po sa sinabi ni VP Sara na tatakbo siya, Pulong at si Baste bilang senador. Okay? So ito na yon. Sabi ni Duterte, hindi raw sila nagkausap ni VP Sara. Ito, patuloy. And I would not want to talk about it. Si Sara kasi has her own mind. And we do not talk itong ganito sa trabaho niya. Hindi sila nag-uusap patungkol sa politika, sa madaling salita. She's parang may distansya kami ni Sara. Wala ba kayong pinag-usapan dito? Wala. Okay. Next network. Suilo. Okay. Former President. Imagine that one, ha? He already is the president. Tatay siya ni VP Sara, pero still, hindi siya nangingialam sa kanyang mga anak. Imagine that one, ha? That only shows na ever since, hindi nagiging diktador itong si former President Duterte. Anak nga niya, hindi niya dinidiktahan. Di ba? Nanong mahadlok man sila, umudagan mo? Sa'yo rason na naghadlok ka. Kasi yung nagtatanong na reporter, nagsalita ng Bisaya, nagtatanong in Bisaya. Sabi ng reporter, bakit raw itong mga kalaban ninyo, Tatay Digong, takot kapag kayo ay tatakbo? Yan ang tanong. Sasagutin niya ni Duterte. Mudagan. Kung mudagan ba mo, mga Duterte, ikahadlukan man mo. Anong rason na nahadlok man sila ninyo? Kay Tagalite, mang good me. Anak. May, guys, kasi kahit yung asa mamunta na, with the waray side, naman ko yung mga parinting ng waray, kay, saan naman yung late niya to? So, patraverse na yung mga on the Visayan side, nangitag kapalaran dari sa... Imagine that one, na si Duterte po ay mayor ng Davao. Most of the time sa kanilang buhay, nandun sila sa Davao. Pati yung kanilang political career na sa Davao. Pero still, they are very much concerned sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo. Kagaya nitong Tacloban. Imagine, ha?
Ang Tacloban po, baluarte yan ng mga Romualdez. Pero ni minsan, hindi natin nakita sa mga mainstream media na may ganitong malasakit sila. Meron siguro pero hindi natin nakikita. Pero mas nakikita natin si former President Duterte na may malasakit sa Tacloban. Grabe. So, hadlok sila kay mga taga-Leyte eh. So, hadlok sila sa Leyte vote. Actually, may point itong si Pinoy Farmer in Bukidnon, PH. Kung si Leni Robredo at si Mar Rojas pa yan, headlines na yan, nagsisimba. Pati nga pagluhod sa simbahan, kinukunan ng kamera, di ba? Wala question ka? Okay, lang po, ano? Oh. Pagtanong kay naman ko, siguro kaya ikaw sa report, napuntanan ko. Sa 2028, siya may tinumungkod na pupunta sa administrasyon. Ah. Kana mo'y matubag na to o mo konsulta tas Ginoo. Layo Kasi tinatanong siya ha kung sino ba talaga ang tatakbo sa 2028. kay na it's too distant really to give a reckoning of what will happen in between year 28 karon. Anything goes na di tawag kanon di ana. Diyos ray pero ana. Eastern Visayas? Well, ako talaga as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and Ito naman, topic naman ito tungkol po sa West Philippine Sea issue, okay? tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Ah. Part of the economic zone. Ang territorial waters lang actually historically is 3 miles. Pangga Mercy, hello po Kuya Donmar, good noon po sa iyo and MLSO din po sa mga solid DDS Lavia. Ayan. Good morning Pangga Mercy. Pero yung economic zone is 12. And beyond that is the, well, parang part of your sovereign entitlement. Wala man tayong away sa Abaw, HKTV, Boss Donmar TV, magandang tanghali sa iyo. Duterte lang ang magaling. Castardo, Eunice, ayan, solid Duterte po. relax na lang ako. Wala man tayong away sa China noon. Correct. We were free to fish. Pakinggan yung sinasabi niya ha, patungkol sa China. Wala tayong away sa China, pakinggan nyo. In and out of that area. Nobody was bugging us. And there was no issue of territory. We were not molested. We went there to fish, to make my countrymen to make a living undisturbed. Ito na lang ngayon na bago itong diskarte, pero alam mo, hindi ko I would be storytelling kung ano talaga nangyari. But alam ninyo kung bakit yan. What started the Rocos there? Well, let us start by never mind the people that America is using
or that is a part of the geopolitics of America. And the Philippines ginamit. So, nagpagamit. Magawa. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nakaupo. During my time, I do not even remember a day of the 6 years that I was president na may kausap akong Amerikano sa Malacanang. I do not even remember receiving the ambassador. Wala akong hindi ako anti-American, but yung ano kasi noon, yung neutrality, sinadya ko na lang na ayaw kong makipag-usap sa, at hindi lang sa Amerikano, pati na sa Chinese and everybody. Let's not talk about this thing. Itong foreign policy. Kasi alam niyang magulo eh. So, as much as possible, hindi niya kinausap ang Amerika. Hinayaan lang yan ng China. May ano sila na yung disputed waters natin. Hayaan natin yan. Hindi yan napapanahon na isosolve ngayon. Oh, tama. Di ba? Let's fish together. So, wala tayong kontra dyan. Oh, para ano nangyari ngayon? Oh, nagkagulo na. Diba? Kasi itong Marcos administration handle it not so good. Kasi dinadamay nilang Amerika eh. Yan ang hindi nagugustuhan ng China. Sole organ kasi, remember na, the sole organ sa ating konstitusyon vis-a-vis foreign relations is the president only. Not even Congress. Correct. Not even the barangays. The sole organ sa ating foreign policy is the president. Dapat, presidente lang. Kaya yung iba na ko na lang sa I won't name names, but in their maybe ignorance, hindi nila alam. So yan. So paano ang sabihin ni Presidente dyan, basta foreign relations na anything outside of the country, Presidente yan isa lang. So ibig sabihin ni Duterte, lahat ng mga nangyayari ngayon sa away, sa tensyon, dyan sa Ayungin Shoal, walang ibang ibiblame natin kundi yung presidente. Siya ang mga utos sa lahat ng kanyang foreign policy. Presidente siya eh. So siya ang hindi maganda ang pag-handle ni PBBM dyan. So walang ibang sisisihin. President Marcos. Follow-up muna kung your question. Follow-up question. Mr. Desan. Sir, having said this, ano po yung nakikita natin mag-epekto sa taong bayan sa mga Pilipino itong pulo na nangyayari? West Philippine Sea? Well, hindi naman siguro. I don't think that it would go out of control.
we have not reached that level of animosity or severity in the hostility with China that would warrant trouble for the country and for China also. It's I might just say siguro still within the diplomatic ambit. Madala pa sa polisiyan. Sabi ni Pangga Mercy, Kuya Donmar, hindi muna ako uuwi ng Japan kasi dito ako boboto sa Pilipinas sa next year ng mga senador. Okay. Pero pwede naman baka pwede ang mga OFWs bumoto sa di ba? Sa inyong Kasi merong mga OFWs na nakakaboto eh. Mr. President, any comment regarding sa acquittal ni po meron Senator Laila? Alam mo, abogado ako. Kapag sinabi ng korte yan. And we always say that it is correct. So, that is how I see it. It is a verdict rendered by the court. And we have to respect it. And Clarify yan ni Duterte yung nangyari kay Dilima, nire-respeto niya ang korte. be happy with it. That democracy Ayan si G-Roy Pangga Mercy, nakakaboto raw sila sa Dubai. well, Follow-up for lalong-lalo na yung Mr. President regarding na tulog sa ito. Di ba yung Senator sa MCC? you know, guys, Pero mas exciting sa Pinas. Okay, masaya naman dito Pangga Mercy. Saka ka na pupunta sa Japan pagkatapos ng eleksyon. Pwede rin. alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magdating. And I would like to see, ayaw ko yung Pilipino na police o it'd Good morning, Chris Sally, Bro Donmar TV. Magandang tanghali sa iyo sa lahat ng nandito sa live mo. Ayan, yung ating moderator. ay magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya. Ito tingnan nyo gaano kainit na binitawang salita ni Duterte patungkol dito sa ICC. Pakinggan. Play. Kung sino man yung inudiputan na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Ipapakain ko sa kanya. Mamili ka. Kainin mo. O barilin kita dito ngayon. Deliver kita sa interno. So, putang ina mo. Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga stock tuloy. Watch out kayo ICC kung kayo hindi magiging matino, papakainin kayo ng papel na dala-dala ninyo.
Kasi may ebidensya, may pinapakaing papel ito si Duterte dati noong mga pasaway na mga kababayan niya dyan sa Davao. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snubnose ko sa tainga nila. Kainin mo o pasabugin ko yung mukha mo. Mamili ka. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang rin o na makbang may isong with Mayor Martin na hindi natuloy? At ngayon pa naman, ito naman ang pasyadong ni Palikod na maaaring mapupusakan kanina doon sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisob, let me be very clear on this. Itong hakbang maisob does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. So clarify ni Duterte itong hakbang ng maisog na nagaganap sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ilan sa parte ng mundo ng mga OFWs, ito po ay hindi hangarin para patalsikin si PBBM. Hindi po ito para palitan si PBBM. Hindi po ito naka-refer kay Romualdez, kung sino mang kalaban sa mga Duterte. Hindi ganyan. Clarify yan ni Duterte. Ang hakbang ng maisog po, ginagawa yan the entire Philippines, sa iba't ibang bansa at sa ibang parte ng mundo ng mga Pilipinos dahil po gusto lang maipalabas ng mga sentimento, hinanaing ng taong bayan para malaman ng gobyerno na yan ang pagkukulang ninyo. Kaya nga ako, I understand itong maisog peace rally na ito, itong rally na ito ay patungkol po dito sa mga kakulangan ng gobyerno na malaman ninyo. If you are thinking na ito yung dahilan para patalsikin si PBBM, hindi. Yung mga nagsisigaw dyan na patalsikin si PBBM pala, sorry. Kung patalsikin si PBBM, ang nagsasabi niyan, taong bayan, hindi yan kontrolado ni Duterte. Kung ang taong bayan gusto nilang mapatalsik si PBBM, wala na siyang magawa dyan sa kanilang mga isinisigaw. But it doesn't mean na ang layunin ng hakbang ng maisog rally, paalisin si PBBM dyan. Clarify na yan ni Duterte Dahil sabi niya, wala naman ako makukuha dyan Yung pagiging presidente, yung trabahong yan, mahirap yan. It's so tiring to be the president. Pero in the case of PBBM, yes, siguro masaya siya. Kasi sabi nga ni Duterte, magtrabaho ka. Kung ikaw na presidente ka na willing kang magtrabaho para sa taong bayan sa pagiging presidente, talagang it's very tiring. Mahirap talaga. Nakakapagod ang pagiging presidente. Pero if you like PBBM, concert dito, concert doon, punta ng iba't ibang bansa, ay hindi nakakapagod ang pagiging presidente. Pero si Duterte napapagod kasi he is really working for the Filipino people. Yan ang kaibahan nila. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that baka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Correct. Censor pagdating doon. Halos lahat ng mga mainstream media ngayon, kontrolado ng administrasyon.
Sa time ni Duterte, hindi niya kinokontrol. Hinayaan niya yung mga batikos. Kaya ngayon, if you mapapansin mo, hot na hot ang taong bayan kasi hindi nila nakikita sa mainstream media ang mga katotohanan. Kaya, sa vloggers na lang sila umaasa, sa social media na lang sila nakakuha ng mga kasamahan sa hinanaing ng gobyernong ito dahil hindi nga natutugunan ng gobyerno ang tamang tulong. Tapos binoto natin itong taong ito. Putol, this is not good. Huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang... So, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magpili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media. Correct. Well, I said, hindi ko masanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung termas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a... Tama si Duterte, it's very sad here in the Philippines na wala na yung media na sinasabi na freewheeling. Kung ano yung talagang balita, binabalita. Ngayon kontrolado Yung mga mainstream media, takot rin sila sabihin yung katotohanan. Takot sila. Look at what happened to SMNI. Ibang case naman yung nangyari sa ABS-CBN kasi at that time, violations ang meron naman talagang nakatatak doon ang ABS-CBN sa violations. Doon sila sablay. Pero ngayon, ang freedom of expression, takot ang mainstream media. Takot silang pag-inita ng gobyerno. Yan ang, kaya nga, kontrolado. Tama nga itong sinabi ni Duterte. Hindi talaga mo ito mabubola itong taong to Specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad. Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo. Wala akong ginawang gano'n. Wala yung mga editorial, Pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ang tao. Wala naman akong, wala kaming, si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 ayan na. Ito na yung mainit na sinabi ni Duterte kay PBBM. years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dukdukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are. PBBM, narinig mo sinabi ni Duterte, magtrabaho ka. Binoto ka namin. Binayaran ka ng pera ng gobyerno para maging presidente. Ikaw yung mamuno. Magtrabaho ka. Concert ka ng concert Labas ka ng labas sa ibang bansa
natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so what? Bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. Sabi ha, clarify ni Duterte, even if si VP Sara ang maging presidente, ha, hindi yan dapat ang solusyon. So, bakit kayo napapraning, kayong mga tambaluslos, vloggers, mga dilawista, lahat kayong mga Marcos dyan, mga kaalyado, bakit kayo praning na praning? Bakit kayo natataranta dito sa mga Duterte? When in fact, galing na mismo sa bibig ni Duterte, kahit si VP Sara pa ang pumalit kay PBBM dyan, walang mangyari. Oh, walang mangyari. Pero si VP Sara, alam yan ni Tatay Digong, magtrabaho lang. The only thing na galit itong si Duterte kay PBBM kasi mahina eh. Tama nga yung sinabi niya, weak leader talaga. Ang ayaw lang ni Duterte ha, yung mga attitude ng ating administrasyon ngayon, yung chat-chat, term extension, yung mga gahaman sa kapangyarihan. At alam ko yung reason bakit sabi ni Duterte na kahit pa si VP Sara ang maging presidente, walang mangyari dito sa Pilipinas. Alam ko bakit nasabi niya yan. Dahil ayaw niya yung kanyang anak na maging presidente. Dahil alam niya sobrang hirap maging presidente kasi alam niya kung si VP Sara ang maging presidente, grabe yan magtrabaho si VP Sara. Nagkasakit na nga sa sobrang trabaho eh. Pero si PBBM at si Liza Marcos, wala. Party lang ng party. Pero still, ang taong bayan umaasa na si VP Sara ang maging presidente kasi alam ng taong bayan na kung si VP Sara ang magiging presidente, there's a good chance and there's a big chance na pakikinggan ang mga hinanaing ng taong bayan, especially yung mga pobre nating mga kababayan na sa kasuluk-sulukan ng bukid sa parte ng Pilipinas. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of the term. Wala akong kay Marcos. Gusto ko siya magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Correct. Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Tama. Walang interesado utang ina. Walang... Pero Inday, Inday, huwag kang pumasok dyan sa presidency. Putang susmay. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero putang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11.
Pagkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. Yung mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presidente. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung may mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila, ay, ang ibang istorya. Okay, Semenay. Sir, magkapon. Sir, dineclare ng maisog yung June 30 na National Protest Day. Ang pa kaliwat kanan yung ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at sa abroad. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Well, it's not, ay maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Mga negosyante, gano'n. Kaya nagkakalat ng gano'n. I cannot say anything. Mia with H. Regards kay Brady Boo at sa pamilya ko dyan with Mia, yung asawa ko, Bakrin, Ate Ari, Bibi Cousin, Tonya, sino yung aking mga kasamahan dyan sa bahay ng asawa ko. Hello po. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful and the people must be law-abiding. Kasi ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan ko. Yan talaga, ayaw. Ayaw ko. Kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Si Dilima, sinabihan niya si Duterte na mananagot ka raw, former President Duterte. So ito yung answer ni Duterte, ha? Sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Nananakot ako ba? Ano, isagot ko sa kanya. Pero sige, okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko yung sa... mananagot. Siya yung nagkalak dyan at tapos may exhibition pa siya. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na believe pa bubutay na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted Patay, ito si going back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya magpalansyal sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come.
yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya, puro delikadesa, wala na lang, wala naman ito, pati ako talaga, ayaw ko. Kasi, may mga anak rin akong babae, nanay ko. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli, lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Klaro yung sinabi niya kay Leila de Lima. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Kasi, di ba, kung matatandaan natin, si de Lima po, absuelto siya sa lahat ng kaso. Okay? And si former President Duterte naman, nirerespeto niya ang desisyon ng korte. Pero, if you will analyze it deeper, alam naman natin, di ba? Sa panahon po ni former President Duterte, nagsulputan po ang mga witnesses na tumistigo laban sa mga ginagawa ni de Lima at that time. Ngayon, ang hindi natin maintindihan, nasaan na yung mga witness? Yung iba nga raw sabi nila, di umano, syutay na. Kung ano man ang nakita ng korte tungkol dito, nirerespeto yan ni Duterte. Okay? So, ganyan ganyan ang takbo ng buhay. Especially if you are a politician at ma-impluwensyang politician ka. Okay? So, sabi nga ni Duterte, kung ang layunin mo ngayon gaganti ka sa akin, wala kang mapapala. Wala kang makukuha. Kasi ilang beses mo yang ulit-ulitin, gaganti ka kung ano mang mangyari, wala, nakatatak na yan sa mga isipan ng taong bayan yung ginawa mo. Di ba? Okay? Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the three Dutertes will run for a senator in this upcoming 2022 elections. Ito na yung tanong nila patungkol sa sinabi ni VP Sara. For the record, are you proud to po? Kung yung tatlong presidente, mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday? Sabi niya, naniniwala kayo kay Inday? Jamming kanya na gusto. Wala na, pagbalabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Ganyan yung mga Duterte, di ba? Kung binibiro sila pagtanong, bibiruin rin nila. Kung kagaya ni Doris Bergonya, sarcastic yung pagkatanong, di yung answer rin ni former President Duterte, sarcastic rin. Tatay, pati dalawang anak, magtakbo ng... So it's not true. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bumalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit.
wala akong galit. Si Dilim walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag... Dito kayo lilituhin, dito matataranta ang mga kalaban ng mga Duterte. Ano ba talaga? Ano ba talagang plano nila? Di ba? Nilalaro sila ng mga Duterte. Iba itong sinabi niya. Saan ka nakikita ito magsabi, tatay pa dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? But, palagay natin, tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loob ko na. Bawal mo wala kay Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagayag ko rin yan. Sabi niya, huwag kayong kumagat kay Inday. Kasi kagaya ko rin yan. Kasi kung kakagat ka, yung mga kalaban, inggit, pikit, Pero ako nag-mellow down na ako matanda na. Follow up? May follow up ka, wala pa, di ba? Or okay ka na? Si pa naman, News FM. Former President, so yun lang po yun yung mga mahalagang mga sinabi po ni former President Duterte. Hindi ko na yan tatapusin kasi it's been 1 hour already and ako naman kapag mag-vlog ako hanggang 1 hour lang ako, no? At yung ibang mga questions naman hindi na masyadong relevant sa ating topic ngayon, okay? Sa susunod lang yung iba. Pero yung pinili ko dito, yung mga maiinit na hot topics talaga patungkol po sa administrasyon natin, yung mga sinasabi ni VP Sara na sinagot na po ni former President Duterte. So, in conclusion for this, no? At the end of the day, ang mga Duterte po, sila lang po ang nakakaalam kung sino ang tatakbo o hindi. Okay? Kasi nag-iiba yung mga statement na akala nila ng mga mainstream media doon, 'di ba? Kaharap ni VP Sara. Hindi natin alam kung ano ang plano ni VP Sara, bakit niya nabanggit 'yon. At hindi rin natin alam ano ang ibig sabihin ni former President Duterte sa pagtanggi niya dito. Okay? Is this one of their strategy para lituhin ang kanilang kalaban? Sila lang po ang makakasagot niyan. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.